Sa wakas, ibinasura na ng Team Naoya Inoue ang mandato na ibinigay ng World Boxing Association na ikasaang laban nila ni Inoue sa mandatory challenger na si Murodjon Akhmadaliev. WBA nagbigay na ng palugit sa dalawang mga kampo na dapat may kasaang laban bago mag-September 25. Pero ang Team Inoue, si Terence John Duaney pa ang gusto na palagan. Mababaklas kaya ang titulo ni Inoue dito at di na siya maging undisputed world champion. Ano kaya ang tunay na dahilan ng paatras ni Inoue kontra kay Akma? Diyan ka lang, diyan po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Biglaan at nakakagulat, ganito kung paano inilalarawan ng Japanese media ang ipinalabas na mandato ng World Boxing Association na itong si Akma na nga ay ang mandatory challenger ni Inoue. At kung hindi mangyari ang laban ay pwedeng mababaklasan ng titulo itong si Inoue. Ganito kasi ang medyo roller coaster ride ng susunod na makakalaban ni Inoue. Pagkatapos na nilapa itong si Luis Nery sa harap ng 55,000 na makatao sa loob ng Tokyo Dome, umakyat itong si Sam Goodman at sinabi na silang dalawa ang magkakasalpukan ni Inoue sa darating na buwan ng Setyembre. Pero na ang negosasyon ay sinimula na, mas pinili ni Goodman na hindi na lang muna magipaglaban kay Inoue sa buwan ng Setyembre at gusto niya na sa December na lang dahil gusto pa ni Goodman ng sapat na panahon para paghandaan itong si Inoue. Kaya doon na nagulat ang Team Inoue na papunta-punta pa sa Japan itong si Goodman tapos biglang watras at naghanap ng ibang kalaban. At ang susunod na laban ni Goodman ay doon din sa baluarte ni Goodman sa Australia. Kumbaga, pareho din pala ng diskarte itong si Inoue at si Goodman na gustong lumaban sa sariling baluarte. Kaya naman, dito na nagdesisyon ang co-promoter ni Inoue na si Bob Arum ng Top Rank Boxing na mas gusto nila na ang makaharap ni Inoue ngayong darating na Setyembre ay ang taga-Ireland na si Duaney. Kaya si Duaney na ang target ng Team Inoue. Dahil ayon kay Arum, si Inoue na mismo kasi ang nagsabi na sa next fight ay dapat sa bansang Japan pa rin gaganapin ang laban. Kaya nga nabulabog ang Team Inoue kakwento sa ngayon na sa ginawang hakbang ng WBA committee na kung saan mapipilitan talaga si Inoue na kakalabani dahil binigyan na sila ng palugit na isang buwan para pag-usapan kung kailan nga ba may kasaang laban nila. At pagkatapos ng 30 days sa palugit, kung walang negosasyong mangyayari ay dadaan nila sa first bid. Pero kung hindi talaga lalaban si Inoue kay Akma hanggang sa September 25, goodbye na sa WBA belt ni Inoue na mababaklas talaga ito dahil sa hindi pagsunod ng mandatory fight ni Inoue. Kaya naman, ayon sa BoxingScene.com, ito po ang ating mababasa sa headline nila na nag-decline na nga itong si Naoya at ang plano ilalaban ngayong Setyembre sa Japan. Ayon sa nasabing artikulo, hindi nagustuhan ni Arum na ang susunod na kalaban ni Inoue ay itong si Akma. Bagamat kinakailangan man na sundin ni Inoue kung sino nga bang lalabanan niya sa mga mandatory challengers. Pero ayon sa kampo ni Inoue, hindi pa nila alam kung itong si Akma na ba talaga ang karapat-dapat nila na uunahin. Ayon sa kampo ni Akma, gusto ni Akma na kung may kasa ang laban nila ni Inoue ay gusto niya isama sa fight cards sa laban ng heavyweight superstar na si Anthony Joshua yung September 21 sa London Wembley Stadium. Nanindigan din si Arum na hindi niya talaga papayagan na lalaban si Inoue kontra kay Akma dahil para sa kanya isang anonymous fighter itong si Akma at nilinaw naman ni Inoue na ayaw niya munang lumaban sa ibang bansa sa kanyang next fight. Kaya sa Japan pa rin ang next na laban ni Inoue at gusto nila na ang makakalaban na itong si Duaney dahil mas kilala raw dito sa Japan. Dahil itong si Duaney ay 3 beses na may laban sa Japan na pinabagsak ang mga kalaban. Mga kakwento, gusto ni Inoue ng laban ay sa Japan. Gusto ni Akma na neutral ground at sa London gaganapin sana. Pero dahil mas pinili nila na palagan si Duaney at sa Japan ang laban, may posibilidad kaya na si Inoue sa titulo ay mababaklasan. Goodbye undisputed na nga ba dahil sa pag-iwas ni Inoue kay Akma? O may gagawin si Arum na kahit hindi lalaban si Inoue kay Akma ay mananatili pa rin ang mga titulo sa kanya dahil sa kanyang mahiwagang abracadabra. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan siya ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button.
Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Mark, kay kakwentong Mark Lester, kay kakwentong Mario Frederic Cabillon, at kakwentong nanunod yung shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.